Yes po, magandang araw and welcome po muli sa ating video dito po sa lungsod ng Maynila. So recently nga po ay binuksan na sa publiko yung isa sa mga attraction o pasyalan ngayon dito sa Maynila, yung Pasig River Esplanade Project. Pero hindi lang po yun dahil meron pa tayong dapat abangan. Ito po, no, located dito sa Binondo, Maynila. Isa rin po sa dapat nyong abangan na magiging future tourist attraction o pasyalan, no, na itinayo mismo dito sa Estero. So ito po ay isa sa location ng Estero de la Reina na makikita nga po dito sa Binondo. Ang Chinese inspired po na future tourist attraction dito. So kung makikita nyo yung pinaka railings nya, grabe no, napakaganda ng mga detalye. Ayan po oh. Ayan, so for now, ito po yung latest development nitong lugar. Na-update natin to last year. Wala pa itong mga pinaka-railings dito sa gilid, no? Pati yung pinaka-arco dyan sa may bandang gitna, wala pa yan. Pero yun nga, pagbalik natin, wow, grabe, napakaganda nung mga detalye. So ayan, lapitan natin yung dito sa may pinaka-arco ng tulay. Kung makikita nyo, oh, tingnan nyo po, pagmasdan nyo pong mabuti yung napakagandang details, no, nitong aabangan natin na another tourist attraction nga po dito sa Maynila. Ayan po, so punta tayo dito sa pinaka arc bridge nitong future attraction nga dito sa Binondo, Maynila. So just imagine yung magiging transformation nitong estero. Alam niyo naman kasi yung mga status nitong mga estero, no, iba't ibang estero dito sa Maynila. Especially noon kasi meron tayong mga vlogs and updates way back 2019. Yung dami ng basura, yung amoy. So balikan niyo po kung gusto niyo makita. So wala naman nagaanong basura. Kasi as you can see, wala pong mga informal settlers sa gilid ng estero. Ayan po oh. Meron din kasing harang, no, na metal fence yung pinakagilid dito sa may bandang kalsada. Itong bahaging ito ng Estero de la Reina. So punta naman tayo dito sa may kabila. And again, napakaganda nung pinaka-detalye po nung mga railings kasi hindi umulit yung mga disenyo, no. So, tara, baba tayo. And, ayan, no, na-clear na rin yung part na to na mukhang dyan itatayo yung pinaka-pagoda. Kasi based dun sa pinaka-plano na nakita natin last year, meron pang gagawing pagoda dito. So, abangan din natin yan. Again, pakita ko sa inyo yung mga detalye. Ayan, tingnan nyo po, no, grabe, napaka ganda. Ayan, oh, yung mga detalye nitong pinaka railing sa gilid nitong estero. Ayan po, pakita ko sa inyo. So, silip naman tayo dito sa may kabilang side. Again, ongoing pa po yung construction nito. Nabutan nga natin yung mga contractors na gumagawa doon sa may kabilang side. So, dito po sa bahaging ito, correct me if I'm wrong, pero mukhang dito gagawin nga yung pinakapagoda. Ayan po, yung bakanting lote na yan. Kasi before, nung last punta natin, ay meron pang mga structures dyan, no? Ngayon, medyo na-clear na.
So silipin natin yung kabila po nitong Arc Bridge. Pero from here mukhang wala pa gaanong mga nilalagay doon sa pinaka railings, although yung preparations is ginagawa na po, no? So yung nakikita nyo na structure sa gilid, mukhang yan yung pinaka barracks nung gumagawa dito, kasi syempre hindi pwedeng may mga structures dyan kasi yan po yung pinakalalakaran ng mga tao. So kung kayo po ba ang tatanungin, ano po yung masasabi nyo or ano po yung reaction nyo dito sa future tourist spot and attraction nga dito sa Binondo, Maynila. So kung gusto nyo po itong masilip, katabing-katabi lang po ito ng PMI Colleges. Pero para sa akin po na natunghayan or syempre nasubaybayan yung mga estero dito sa Maynila way back 2019, kung saan nagkaroon ng matinding paglilinis talaga ng ating mga estero. Syempre, nakakatuwa dahil nagkakaroon po ng major changes itong ating mga estero na dating napakadaming informal settlers, napakadaming basura, at napakabaho. Higit sa lahat, iniiwasan, nagkakaroon po ng major development and magiging future tourist attraction pa. Just like yung ginawa po doon sa Estero de Magdalena, no? Na before, magkabilaan, ang daming informal settlers. Ngayon, nagmistulang mini garden or mini park na. So, dito naman po, as you can see, wala nang mga informal settlers. Ayan, pero hopefully, mag-improve pa nga yung pinaka-amoy kasi medyo may amoy pa ng konti. Although yung mga basura is na limit na dahil dito sa mga trash trap. And meron din tayong mga estero rangers dyan, river patrollers, na naglilinis po ng ating mga estero. And ito, papunta tayo dito sa may kabilang side dahil obviously dito yung medyo formado na po na bahagi nitong Estero de la Reina.